Hello guys, welcome back to my channel. So, ito video na to is ginawa ko unang-una, syempre bilang supplement dun sa una kong ginawang video sa claim natin na 2,000 kg FB, 2,000 ang boundary, tapos kumikita pa ng hanggang 60% yung driver. Minsan nga mas mataas pa eh. So, nakita ko sa email ko, may lumabas na comment, itong si Pops. Ito, nakikita nyo sa unahan ng video na ito. Nag-comment si Pops na, sige nga daw, gumawa daw ako ng video na 10 AM to 8 PM, patunay na kayang kumita ng 60% ng ganon ng driver, kagaya ng kiniklaim ko doon sa unang video ko. So, ito na yung mga patunay natin, guys. So, ito kahapon lang to, tsaka nung Monday, October 8 tsaka October 7. So, October 8, nakikita naman natin dyan kung magkano yung kinita ng driver natin. So, yung dahil naka-fleet tayo, naka-fleet account tayo, so itong mga nakikita natin dito is mga net income yan. Net income per biyahe, no? So, itong October 8, ang nakikita natin dyan is, for example, yung unang-una, yung 1,800. Net income na yan ni driver. So, pagka kinlik mo yun, makikita mo doon, ito yung sa pangatlong photo, makikita mo doon kung magkano yung gross na binayaran ni customer. Magkano yung booking talaga. So, that's 2,300 something, no? So, yung mga nakalala mo split account, sila naiintindihan nila yan. Anyway, ito napakasimple naman intindihan kagaya ng ipinakita ko. So, yung pinapakita natin dito is sagot dun sa comment ni Pops na kung kaya nga bang kumita ni driver ng kasing halaga nung boundary na hiningi natin na 2,000 pesos. Actually, mas malaki pa kinita ni driver. So, kayo na bahalang mag-suma total niyan, i-add nyo na lang, okay? So, pwede nyo namang i-add kung magkano yung kinita niya ng October 8. Sumahin nyo lahat. Usually, ang nakukonsumo ng driver natin sa 2,000 kg FB, matipid naman itong ating Isuzu QKR. Kahit na paikot-ikot yan maghapon sa Metro Manila, hindi siya naka-aircon, hindi lumalagpas ng 500 ang diesel niya. Minsan nga 300, 400 lang eh. So, etong dalawang araw na to, October 7, October 8, so nagkataon walang helper na kasama si driver. So, mas definitely napakalaki ng kinita niya. Mas malaki pa kaysa sa boundary na 2,000. So, sa estimate ko, nasa mga 3,000 pesos ang kinita niya neto si driver. Bakit ka mo ganun? Kasi ang dami namang sources of income ng driver. Hindi lang naman sa booking eh. Nandiyan ang mga customer na nagtitip. Tapos, merong mga driver na magagaling pa nga maghagel eh. Pag sumobra ng konti, sumobra ng 10 kilo o 50 kilos o kagaya nito, 2,000 kg FB tayo. Pag sumobra ng 100 kilo, si driver dumidiskarte yan para manghingi kay customer. So, minsan naman, yung ibang customer naman, sasabihin, makikisabay kami hanggang doon. O di, syempre, si driver dumidiskarte rin yan, humihingi din yan kay customer ng kung magkano dagdag. At yung mga ibang customer naman natin, is mabait naman, talagang nagbibigay ng tip kahit na hindi mo hingian. So, yung mga nakikita natin dito sa booking, sa app, hindi pa yan lahat yung kinikita ni driver. So, definitely more than 60% pa dun sa kinlaim ko sa unang video ko na gusto nitong si Pops patunayan ko daw. So, itong October 7 nga niya 3 booking lang eh. Kung isusuma total nyo, hindi siya pa pumalo ng 4,000 pero ang hindi nyo alam is may mga customer na nagugustuhan naman yung magandang serbisyo ng driver natin. Ora mismo sasabihin yan, pwede ba isang trip pa tayo? O syempre hindi na alam naman natin lahat yun eh. Wag na tayo maglokohan. Syempre hindi na yun nakabook, di ba? So wala naman tayo masamang ginawa doon kay Lalamove kasi natapos naman natin yung unang booking biglang nakursunadahan ka ni customer o pabiyahe pa ng isa. So wala ka namang booking na kinancel, di ba?
So, yan, kagaya niyan. Malaki talaga ang kikitain ng driver kapag ganyan. Pero, syempre, yan, kung yung driver mo gusto talagang kumita, gusto magmaneho. Kasi, ang hirap doon sa ibang driver, pagka naghahanap ng mapapasukan, di ba, sasabihin sa ay hindi po kaya yan, mahina ang booking ngayon, ganito, ganyan. Hindi ka naman sa booking lang aasa Kasi kung yung driver mo sa booking lang umaasa, mahinang klaseng driver yun, di ba? Maghanap kayo ng ibang driver, okay? So, kagaya nung mga unang nabanggit ko rin, syempre, yung driver na makukuha mo, kailangan yung gustong mag-drive talaga. Gustong kumita sa pagmamaneho. Hindi yung gustong magpahinga, magtambay, maghintay ng one time, big time, naghihintay ng jackpot. So, mahirap yung ganun. Hindi kikita yung sasakyan mo. Abono ka pa sa monthly mo kung ikaw ay nagbabayad ng monthly abono ka pa sa mga maintenance at kung ano pa. Sige Pops, yun lang, pinakatunayan lang natin dito kay Pops na kaya yung 6%, actually more than pa nga no? Talagang may mga araw na mas malaki pa kinikita talaga ng driver kaysa sa operator, which is good naman. Tama naman yun para sa driver, no? Para ganahan kumita. So, pero ako sa experience ko, mabuti naman at okay naman yung mga driver na nakukuha ko. So, sa loob ng isang linggo, mga 2-3 araw, minsan nga buong linggo, mas malaki kinikita nila kaysa sa akin. So, which is good for them, okay? Happy rin ako para sa kanila. Alright mga Paps, mag-comment lang kayo dito kung meron pa kayong mga katanungan, gawan pa natin ng video. Ingat sa biyahe.